Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay. So for today's video guys, is pag-uusapan natin yung mga tips at mga questions sa consul during K1 visa interview guys. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification dyan sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. So yun na nga guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga tips at question doon sa K1 visa interview guys. Kung ano-ano yung mga tanong ng consul sa inyo at yung kung ano yung dapat mong gawin. Disclaimer lang guys, hindi po ako visa related or hindi po ako expert sa ganyan. Ang i-share ko lang sa inyo ngayon yung sarili kong experience guys sa interview nung K1 visa ko pa guys. So, isi-share ko lang sa inyo para alam nyo kung anong dapat ninyong gawin kapag nasa sitwasyon na kayong ganito guys. Nasa time nyo nang time nyo nang i-interviewin sa US Embassy. So, bibigyan ko kayo ng tips guys kung paano at kung anong dapat gawin. So, unang-una guys is magsuot kayo ng formal. Yes, magsuot kayo ng formal dress or kayong komportable kayong suotin. Wag lang yung may mga punit-punit na pants, punit-punit na dress or nagsasando kayo guys. Wag lang yung ganun. Okay lang sa kanila na mag-t-shirt ka at mag-pants guys as long as komportable kang suotin yan. Hindi naman talaga inaano nila guys na kahit talagang magsuot ka ng formal clothes like talagang yung parang ini-interview ka. Pero in-interview ka sa trabaho pero suotin mo yung komportable kang suotin guys. Basta wag lang sleeveless at wag lang yung mga ripped pants or clothes. So next is wag kayong kabahan guys kasi napakadali lang ng mga tanong doon sa loob guys. Lalo na kapag genuine yung relasyon niyo ng partner mo guys. Totoo yung relationship niyo guys. Talagang masasagot mo lahat kahit hindi mo na study yung mga about your fiancé or kung ano dapat. Napakabilis lang guys. At pangatlo guys, kailangan nyo sa pagpasok pa lang or eyes to eyes contact and say good morning. At smile guys. Huwag niyong kalimutan yung smile. Napaka-powerful yung smile natin guys para maiwasan nyo natin yung mga kaba na nararamdaman natin dyan, guys. So, yes, smile lang, guys. At kahit kinakabahan ka na, think positive pa rin, guys, na kaya mo yan, kaya mong gagawin, or kaya mong masagot ang mga tanong ng consuls sa inyo. Ngayon, guys, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung tinanong sa akin nung screening. Nung nasa screening, kasi dalawa pa yan, guys, is sa first screening, guys, is mga Pilipino yung mga makakausap mo doon. Sa second or sa final interview naman, dun na yun, ang question for final is mga ibang lahi na guys. American, Chinese, basta ibang lahi na siya guys. So sa screening naman yung guys, ang itinatanong lang naman sa inyo is, before that, kailangan nyo naman kumpletohin yung mga documents guys. Kailangan dala nyo yan. Huwag naman yung masyadong marami na, guys, yung talagang documents na kailangan mo lang talaga guys ang hihingiin dito sa screening. So kung ano yung hiningi sa inyo sa free screening guys, yun na yung documents na hihingiin din doon sa final interview. So andyan na, 'di ba? Nandyan ka na sa screening guys. So ang tatanungin lang sa iyo is what is your name? Kung ano yung pangalan mo, what is your birth date, kung ano yung birthday mo. So sagutin mo lang yun guys. At guys, yes or no lang ang dapat nyo isasagot kapag tatanong sila sa inyo guys. Huwag nyo nang i-details by details. Kung ano lang yung sagot nila guys, direct to the point ang sagot dapat. Yes or no, at kung may yung may tanong lang sila, ganun lang. Hindi mo na gawing sentences pa dyan yung mga sagot mo. Okay? So yes or no lang at kung ano lang ang dapat mong isagot. Direct to the point. And then next, ang tinanong sa akin noon is, who is your petitioner? So kung sino yung nag-a-apply sa iyo doon. At then what
what is your contact number. So, kailangan mo memorize yung number mo at memorize ng number ng fiancé mo, guys. Yan pa lang, kailangan mo ng i-memorize. Yan lang naman, number lang naman. And then, what is your petitioner's address? So, kung saan, yung address talaga ni fiancé mo, yun yung pinaka-importante na alam mo talaga, guys. Pangalan ng fiancé mo, address ng fiancé mo, at contact number ng fiancé mo, napaka-importanting alam mo yun. And then, did you work abroad? Kung nagtatrabaho ka abroad, guys, kung yes ang tanong mo, hihingian ka nila ng police clearance. Police clearance sa ano, guys, sa kung saan ka nagtatrabaho, except kung sa Middle East ka nagtrabaho galing. So, they don't need that Middle East police clearance, guys. So, next is how many years working abroad. Then, did you have police clearance in that country? Yes. It's your petitioner married before. Kung kasal yung petitioner mo, guys, kung ang sagot mo dyan is yes, hihingian ka nila ng divorce decree. Tatanungin ka how many times nag-divorce si fiancé, kung ilang ulit yun siya nag-divorce, kailangan meron ka din nung divorce decree kung ilang ulit sila nag-divorce, like twice. So, kailangan may 2 divorce decree kang ibibigay sa kanila. At take note, original yung hinahanap nila, guys. So, yan, pagkatapos mong mag-interview dyan sa pre-screening, guys, sasabihin nila na, okay, maghintay ka na dun sa upuan for final interview. So, doon, tatawagin yung pangalan mo. So, maghintay ka lang doon. Pagdating doon sa consul, guys, or sa final interview, ang kailangan mo lang gagawin is makinig. Kailangan mong makinig, guys, yung kung tatawagin yung pangalan mo. Kasi napakaslang ng mga consul doon, guys. Napakaslang yung pangalan mo. So, kailangan attentive ka. Kailangan nakikinig ka sa kanila. Huwag nang makipag-usap sa katabi mo, guys. Kailangan focus ka lang kung tinawag na ba yung pangalan mo. Kasi napakaslang nila. So, minsan hindi mo maklaro kung ikaw na ba yung tinawag or iba pa yun. So, talagang kailangan mong attentive dito. Huwag kayong kabahan, guys. Huwag kayong kabahan. I know normal lang makabahan, pero i-manage nyo yung kaba nyo kasi napakabilis lang yung sa screening na question at saka yung sa napakabilis lang doon. Basta, sabi ko nga sa inyo, huwag nyo kalimutang mag-smile. Napaka-powerful yung smile natin, guys. So, just say good morning or good afternoon or what time yung mo doon, say it. So, ang tinanong sa akin sa guys, sa consul nung final interview ko, siya, guys, yung lalaki siya na walang buhok. Basta mabait siya, guys. So, yung tanong niya sa akin is, who is your petitioner? How did you meet? Then, when did you start talking? Kung kailan kayo nag-start na magkausap ng partner mo? Tapos, who messaged first? I said, him, of course. And then, basta yung sasagot mo dito, yes or no lang talaga. Again, yes or no. Don't details your answer, guys. Kung ano lang yung tinatanong sa'yo, yun lang yung isasagot mo. Okay? And then next is how old he is, where state he live, where did you meet, when did you meet, what is your fiancé's work. Okay. Does he live with someone? Kung may kasama siya sa bahay ba niya. And then does he have siblings? Did have you talked together? And then, did he meet your family? What does your family think about your fiancé? Yan. Diyan naman, guys, is direct to the point lang yung answer mo. Dapat dyan, guys. Kung ano lang yung iniisip or ano lang yung sinasabi ng pamilya mo sa fiancé mo para hindi na siya hahaba. And then, next is, what did you do when he visited you? Okay? Kung ano yung ginagawa nyo in that time. Yung nagsama kayo yung first meet ninyong dalawa. And next is, did you work abroad? So, yeah, tinatanong niya niyan. Kasi kung oo yung sagot mo dyan is, hihingan ka pa rin yung yung police clearance. Tapos, pag meron kang police clearance, pero kapag sa Middle East ka, again, pag Middle East ka, hindi ka na nila hinihingan. Tinatanong ka lang, kung may police clearance ka, sabihin mong wala, okay lang yun. Okay? You don't need to worry about it. Kasi, nasa portal talaga nila yun sa na hindi na nila kailangan, hindi nila nire-require yung police clearance from Middle East kasi napakahirap kunin. Kapag nasa labas ka na ng Middle East, hindi ka na makakuha ng police clearance galing doon. Kasi ang ina-allowed lang nilang kumuha ng ganun is nasa doon ka nakatira, nandun ka pa,
Kasi kasi may tatak yan eh. Hindi nila ina-allowed na ibang tao yung mag-continue or gagawa ng police clearance mo doon o pupunta doon sa police, ano ba yan, basta sa embassy, patatak. Basta may patatak kasi yan. Hindi nila tinatanggap kung iba ang tao ang pupunta doon. Kailangan yun talaga yung, kung sino yung nakapangalan sa police clearance, sila yung dapat nandun, nagpapatatak ng police clearance nila. So, kaya yun, hindi naman tayo pwedeng pumunta doon para lang kumuha ng police clearance, di ba? Imposible yun. So, kaya hindi na nila yun nire-require yung Middle East kasi mahirap nga naman talaga. Ako, nung nasa Middle East ako, before ako umuwi dito sa Pilipinas, is kumuha talaga ako ng police clearance kasi nasa lang yun, sa phone lang. Pero, that time is 1 month lang. 1 month lang yun. Pero hindi ko naman siya binigay. Talagang kumuha lang talaga ako. Hindi ko binigay sa consul. Kahit nagtanong siya na meron ka bang police clearance, sabi ko lang wala. Wala. So, okay lang talaga yun. And next is, did he married before? Kung married na yung bang fiancé mo, sabihin mo no or yes. Kung yes, how many times, and you have certified true copy? Yes, napaka-importante yung certified true copy, guys. Hinahanap nila talaga yung certified true copy ng divorce decree. So, make it sure meron ka nun, at kung wala naman, talagang pilitin mo yung fiancé mo na ibibigay sa'yo yung certified true copy. At saka, dapat dala mo yung certified true copy at yung scan. Kasi yung scan yung kukunin nila at yung certified true copy, titingnan lang nila yun, guys. So, napaka-importante na meron kayo noon. Kasi parang may hinahanap sila sa likod eh. Bump yung sealed na bump. Yun yung nahanap nila. Pag ano na nila yun, ibabalik nila sa inyo yung certified true copy at yung scan naman yung iniiwan doon sa kanila. So, yun lang yung mga question, guys. Again, guys, case-to-case basis, okay? Hindi lahat ng consul is pareho ng tanong. May iba is 4-5 lang yung questions at okay ka na. Mag-congrats na sila sa'yo. And yung iba naman ganito gaya sa akin, napakaraming tinanong. Pero okay naman kahit hindi ko inistudyuhan lahat ng tanong na yun, alam ko kasi genuine yung relationship namin ng partner ko. So talagang kung totoo yung relasyon ninyo ng partner mo, talagang guys, makukuha mo talaga ang mga sagot nila. So, ayun lang guys sa lahat ng mga mag-interview, coming interview, good luck and congratulations again sa inyo guys. Thank you. At kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, at i-hit mo din yung bell notifications sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. Bye-bye!